tagal na namin hindi nagkita. Oo, dito ang ating kakwentuhan. This morning, mga kapitbahay, tinutukoy ko ay si Miss Angel Diva Cosinera. Ito ko siya nakalala eh. Good morning! Ayan, sabi ko, tignan mo, sexy siya. Ayan. Sana all. Sana all. Sana all talaga. Kamusta ka na, Angel? Mabuti po. Talaga naman. Ano naman ang sikreto mo? Bakit parang bumabata ka? Ay, wala Doon ka tumingin sa camera. Ayan. Wala naman pong malalang sikreto. Walang Coffee lang tayo. Oo, yan. Happy. Sana all. Oo nga eh. Siya po ay isang chef actually. At may catering ano din siya. Business. Oo. Wow. Oo. Pero, doon muna tayo sa pagiging chef niya. Ilang taon ka na bang chef? Bali, nag-start noong 2016. Okay, 2016. Yung iyong catering service. Yeah, same 2018. 2018 naman. Already, kita nyo na ho agad. At ang matitiyak natin doon sa kanyang business ay yung mga kliyente nito ay masasatisfy. Why? Dahil sa siyang pinag-aralan niya talaga yun eh, no? Mm-hmm. O sige, shoot the first question. Ate Charo. Ay, ano pong edge kapag sa catering service ay isang chef ang nagmamanage? Ang kagandahan po kasi kapag gano'n is yung hands-on ka talaga. Yung lahat ng mga natutunan mo sa pagiging chef is nai-apply mo. Ganun po. Kumbaga, naisama na dun pagiging chef mo and then yung passion mo pa talaga sa pagluluto. So, yun po ang kagandahan dun. So, yun ang sabi nga ay kapag yung pag nag-request yung yung customer mo, kliyente mo, hindi ka gaanong hirap. Yes po. Sanay na po Ganun. Sanay na? Oo. Ano yun? Ano yung ginaganon mo? Baba ko ba? Ayun. Sige. Sige. Yan. Kasi inaayos yung ating audio. So, Chef, hindi ka ba nahirapan nung panahon ng pandemya? Nung una, akala ko po mahihirapan ako kasi nag-stop po yung concessionaire namin sa Makati. Oh. So, sabi ko, nako, paano na yan? Lagot na ang kabuhayan. But, ang naging advantage po, ang mga tao, since hindi na naglalabasan, is yung deliveries na lang po. So, pinasok ko po yung deliveries. Okay. So, yung po, hindi po ako nawalan ng racket nung pandemic dahil sa mga bilao package, deliveries po. Ganun. At ngayon, hanggang ngayon, may marami ng ganyan bilao package. Marami po. Marami na po. Oo, nabanggit mo yung bilao package na yan. Ay, ang dami-dami na ng ganyan ng business. Paano mo, ang ginagawa mo para manatili yung mga customer mo o di kaya naman ay madagdagan pa sa dami nga ng pwedeng pagpilian at yung iba nga ay talagang nagpapababa pa ng presyo. Yes Chef. po. Actually, ako po hindi po kasi ko nagbabago ng sistema ng pagluluto ko, pati yung mga ginagamit kong mga ingredients, kahit po nagmahal pa yung mga bilihin ngayon, ganun pa rin po yun sa akin. Bali, hindi naman po ako nahihirapan kasi ang mga customers ko, mga nagtatawag din po ng mga kaibigan, kamag-anak, yung alam mo po yung yung word na pag nag-spread po, ito masarap po yan. Ayan. So magugulat na lang po ako, ni-repair na pala ako sa ganito. Ganun po. Katuwa yung gano'n. Pero ano ba talagang specialty mo? Halos lahat po, basta sinabi yung mga Filipino foods, ano ko po yan, specialties ko po yan, mga kare-kare, ganyan po. Yung morcon, yung nirorolled morcon, saka yung mga hamonado, kasi bihira na po ngayon yung gumagawa ng mga rolled na ulam. Malay. Kasi parang yung mga dati na po yan, mga classic, yung mga dati ulam na po yung ganun.
May And then- cordon bleu. Ay, Hindi opo, niro-order oo, niyo. meron po yun. Meron. Oo. Tapos sinubukan ko na rin pong gawin yung since mahilig po akong kumain ng mga Korean dishes, mga yeah. ganun. Sinubukan ko din po yun. Ayun naman po, patok din po siya. Talaga naman. Wow! Mm-mm. Sa isang linggo, hindi ka ba nawawalan ng order? May time po na pa isa-isa. May time naman po na pag nag-umpisa po yung order, sunod-sunod. Sunod-sunod, Opo, mas masaya po ako ng ganun. Oo, syempre, kahit pagod. Oo, minsan may nababasa ako siya, talagang pagod na siya, pero wala siyang magawa. Oo, ganun talaga, kailangan niyang ma-meet. Opo. Oo, yung deadline o requirement o yung kanyang schedule na ma-deliver sa mga customer. Yes po. Pero alam po ba ninyo, sa kabila ng kanyang kabisihan sa kanyang catering service, ay hindi niya nalilimutan ang mag-travel. Oh, di ba? Ikaw na! Oo. Mukhang nalibot mo na yata itong buong Pilipinas. Hindi pa naman po. Ay, hindi ba? Pero, kailan mo ba ginawa yung pag-ano na yan? Pagta-travel na yan? Paglalamyer na kung saan-saan. Buhat kasi po nung naranasan kong makarating sa mga isla, doon sa Masbate po, yung Burias Group of Islands. Okay. Sobrang na-amaze po kasi ko. Ang ganda-ganda kasi talaga. So, parang ang yaman pala talaga ng Pilipinas. Bakit tayo kailangan lumabas ng bansa? Oo. So, dito pa lang hindi ka na matatapos kung paano mo madidiscover yung mga magagandang tanawin Saan talaga. yan? Dito po. Hindi pala. Yan yung award na natanggap mo. Kasi Opo. nakatanggap po siya ng award Pero, Sana all! oo. Pero yung kaninang yung tawag dito, yung lugar na pinuntahan niya. Hindi, oo. Pakita nga natin uli yung lugar. Ayan, saan yan? Sa Puerto Galera po. Galera. Ayan. Yan, saan yung Puerto Galera din? Yan po sa, Pangasinan. Sa Pangasinan? Ang ganda naman. Saan sa Pangasinan yun? 100 Islands. Okay. Oo. Pagka ba ikaw naglilibot-libot, sino mga kasama mo? Meron po akong mga travel buddies na tinatawag, gano'n. Yun po, ayan, nagpapabati po pala sila. Hello, mga mamititas. Mamititas, yun. Ay, Tapos, yan. Sarah, yan po, ayan, kasama ko sa Puerto Galera, si Sarah, yan. Yung nasa harap natin ngayon. Angels ko po yan, sa DK. Di ba ko sinera Angels ko po? Oh, sino? Anong name niya? Si Aimee. Hi, Aimee! Ayan po, yung Diyosa ng DK po. Ayan. At pagkatapos, kapag ka, ano ba ang nagagawa ng pagta-travel sa'yo? Nare-refresh po. And then, minsan po, pag nakakarating sa isang lugar, nakakita ko na, maganda tong recipe na to. Yung may kumakain to, tinatry ko. Then, pagdating sa bahay, sinusubukan